Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 356. Sumimangot si Andrew Cheng, tumingin kay Bridget Yu, tumahimik ng mahabang panahon, at nagsabi, hindi. Kumunat ang magandang kilay ni Bridget, ibinaling ang kanyang ulo para hindi pansinin si Andrew Cheng at mag-isa siyang pumasok sa bilya. Tapos na ang lahat, nagpapanggap ka pa ba? Buti na lang, depende kung kailan ka magpapanggap. Nang makitang nawala ang galit ni Bridget, awkward ding hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang ilong, at pagkatapos ay sinundan siya. Halatang humihingi siya ng tulong sa kanya. Paanong parang may nagawa siyang mali? Sa marangyang bilya, maraming mahahabang mesa, ang lahat ng mesa ay puno ng pagkain at inumin, at ang mga magagandang waiter na nakauniporme ay naglalakad sa paligid, dose-dose ng mga binata at babae ay nakangiti, nakikipag-usap sa isa't isa, may hawak na baso ng alak. Isa itong pribadong piging. Narito ang mayamang pangalawang henerasyon at mga negosyante mula sa East Business District. Pumunta sila dito hindi lang para kumain, uminom at magsaya, kundi para pag-usapan ang negosyo at makipagkaibigan, at palawakin ang kanilang network. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ang gustong gawin ni Bridget para sa piging na ito? Magkasunod na pumasok sina Bridget at Andrew Cheng, ngunit karaniwang walang nakapansin kay Andrew Cheng sa likod, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Bridget Yu. Sa orihinal ay maraming magagandang babae sa lobby, ngunit isa lamang ang sikat na kagandahan tulad ni Bridget. Sa isang iglap, ang ibang mga babae ay naging palaran ni Bridget dahil walang paraan upang ihambing. Tinanggap ni Bridget ang atensyon ng lahat. Matagal na siyang pamilyar sa sitwasyong ito. Mukha siyang iceberg goddess, pero ngumiti siya at magalang na binati ang lahat. Sa pagtingin sa kalmado at magiliw na hitsura ni Bridget, nag-alinlangan pa si Andrew Cheng kung may dobleng personalidad si Bridget Yu. Napaisip siya, tumabi, kinuha ang merienda sa mesa at kinain. Kot! Tinapay talaga? Hindi nalilinang. Ewan ko ba nung nakatayo ako sa tabi ng isang napakataba na babae na naka-gold and silver. Nang si Andrew Cheng ay hindi umiwas sa pagkain at pag-inom, tiningnan niya ang damit ni Andrew Cheng at nagpakita ng matinding paghamak. Bahagyang sumimangot si Andrew Cheng, hindi ba't kumain lang siya ng ilang merienda? Tita, ako ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Andrew Cheng. Agad na dumilat ang mataba na babae at itinuro si Andrew Cheng gamit ang kanyang mga braso na akimbo, sino ang sinasabi mo? Tita, bulag ka ba? 22 na ang babaeng ito ngayong taon, ikaw ang tiyahin, ang iyong buong pamilya ay tita. 22. Umaasa ako. Hindi makapaniwala si Andrew Cheng, 22 na ba itong mataba at mamantika na nasa katanghaliang gulang na babae? Oo, tamad si Andrew Cheng na magpaliwanag. Nakangiting sabi niya at naglakad na paalis. Ang pakikipagtalo sa mga babae ay palaging isang dahilan. Biglang, hindi kalayuan sa gilid ni Andrew Cheng, isang babaeng babae, nakasuot ng low-cut na damit, tumambad sa isang malaking piraso, sinampal ang mukha ng isang lalaking waiter. Rogue! Ang lakas ng loob mong sumilip sa akin, maniwala ka man o hindi, sinabi ko sa isang tao na hukayin ang iyong salamin. Malamig na sigaw ng demonyong babae sa demonyo, hawak ang kanyang mga braso, ang mga mata ay tuluyang nawala sa paningin ng waiter. Pinatigas ng waiter ang leeg at sinampal ng isang babae ang daming mukha. Natural, labis siyang hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Mariin niyang tinitigan ang babaeng nagtatampo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Yeah, you dare to stare at this girl. Are you not convinced? Don't worry to take photos of yourself, but dare para silaipan ako. Ang maalinsangan na babae, na nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ay nakataas ang kanyang panga na may isang baba na tila isang buhay. Maraming tao ang napalingon at ilang beses itong tiningnan, ngunit nang makita nilang nang-aasar ito sa isang waiter, walang masyadong nagsalita at nagpatuloy sa kanilang mga sarili. Sa oras na ito, lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na may ngiti sa labi. Ito dapat ang tagapamahala ng serbisyo ng piging na ito. Yumuko siya sa malaswang babae at sinabing, ang babaeng ito, pasensya na, ay kapabayaan sa aming trabaho, si Mr. Wang ay naging mangmang, nagalit ka, hinayaan ko siyang humingi ng tawad kaagad, at sana ay hindi maapektuhan ang iyong yaksing.
Nagtaas baba ang tingin ng malandi na babae sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, humihingi ka ng tawad. Kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, hindi ba masama ang babae? Hayaan mo siyang lumabas, ayoko. To see him here again. Isang hamak na waiter na nang ahas sumilip sa babaeng ito ay talagang naiinip na mabuhay. Narinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga salita at sumimangot, at sinaktan ng babae ang lahat ng mga waiter sa isang pangungusap. Ngunit hindi niya maiwasang lumingon sa batang waiter, paumanhin. The young waiter was staring in his eyes at the moment, and said with a hard neck, "Manager, I just glanced at her. Bakit niya ako sinaktan? I just don't apologize." Agad na kumunat ang noo ng malandi na babae at sinabi sa malamig na boses, "Sabihin mo na naman. Nakita mo na ba? Isa ka lang hamak na waiter, sino ka ba sa tingin mo? Ano bang problema mo? Mabaho ka na naman, kawawa at madumi, and so shameless, no wonder nakakapagtago lang sila sa madilim na sulok para sumilip." Ay po! Sumimangot ang service manager at malamig na sinabi kay Mr. Wang, "Xiao Wang, humingi ng tawad ka agad. Kung hindi ka humingi ng tawad, bitawan mo ako. Hindi ko kailangan ng empleyadong tulad mo dito." Namumula agad ang mga mata ng batang waiter, mabangis na tinitigan ang malandi na babae sa labi. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi, "Itong ginang, pasensya na. Paumanhin, humihingi ako ng paumanhin sa aking pag-uugali, patawarin mo sana ako." Ngumisi at ngumisi ang malandi na babae, "Patawarin mo. Huwag mong tingnan ang sarili mong kabutihan, hindi ka karapat-dapat." Si Andrew Cheng, na may hawak na dim sum, ay tumingin sa eksenang ito mula sa malayo. Siya, na gustong tumulong, ay pinili ang katahimikan sa sandaling ito. Kung medyo matigas ang ulo ng waiter, baka tumulong siya, pero dahil pinili ng kabilang partido na iyoko ang ulo, hindi niya sinasadyang tumulong. Umiling siya ng walang magawa, pinagmamasdan ang batang waiter na kinuha, at pagkatapos ay sinulyapan ito, biglang nalaman na ang matambok na babae ay pinilipit ang kanyang matambok na pandiya at tumayo sa harap ng kanyang dibdib, na may ngiti sa kanyang mukha. "Maglakad patungo sa iyong sarili." Halatang dumating ang babaeng ito para hanapin ang sarili. Siya ay nagmumura at mayabang sa unang segundo, at isang birhen na estilo na may ngiti sa kanyang mukha sa susunod na segundo ay talagang kamangha-manghang. "Hello, ang pangalan ko ay Zupiro." Iniunat ng malandi na babae ang kanyang kamay, kumurap kay Andrew Cheng, at ulong. Tumingin si Andrew Cheng sa kaliwa at kanan, hindi pinapansin ang malambot na puting kamay. Ang ngiti sa mukha ni Zopiro ay unti-unting tumigas at naging napakalamig. Sabi niya, "Boy, napaka-personal. Saka hindi ako nagkukunwari, pinapunta ako ni Mr. Cao, may sentence siya na dadalhin ko sa iyo, lumayo ka na lang kay Marian Yang. Kung hindi niya kilala, mayroon siyang 100 paraan para patayin ka." Tapos na kausap. Mahinang tanong ni Andrew Cheng, at sabay taas-baba sa babae, kinurot ang baba at sinabing, "Magkano ang sinangil mo?" Galit na galit si Andrew Cheng kaya sinabi niya na tama si Andrew Cheng. Nakatanggap nga siya ng 100,000. Ha! Huwag kang magsisi, may paraan ang babaeng ito para maayos ka. Dahil doon, hinailan ni Zupiro ang short sa kanyang dibdib at tumalon palabas. Pagkatapos ay ginulo niya ang kanyang buhok at umupo sa lupa na may puwit, na nagpapakita ng hitsura ng pagkamahiyain at takot, sumisigaw, "Ah! Tulong! Ikaw gangster, hindi ka magalang. Tulong!" Ang kanyang mga sigaw ay agad na umaakit sa lahat ng mga mata. Napatingin ang lahat sa kanila at pinag-usapan sina Andrew Cheng at Zupiro. Saglit ding natigilan si Andrew Cheng, ngunit hindi ko inaasahan na ganito pala kalupit ang babaeng ito. Sumigaw din ang 22-year-old na matabang tiyahin sa pagkakataong ito, siya pala. Nakita ko siyang palihim noon, at sa unang tingin ay hindi ito mabuting tao. Hindi ko inaasahan na ganito pala ito kadiri, kaya naging bastos ako. Tinataya na nasa utak ang tamad. Nakakamangha talaga gawin ang ganitong bagay sa lugar na ito. Deserving ang ganyang tao na chemically castrated, kahit ang lower body ay hindi makontrol. Tama, nakikita mong suot niya, parang pulubi, paano kaya sumulpot ang ganyang tao dito? For a time,
nagkaroon ng maraming talakayan sa banquet hall. Si Zhu Piru, ang babaeng nakakita ng lahat na nakaturo kay Andrew Cheng, ay labis na nagmamalaki sa kanyang puso, at nagsimula siyang umiyak. Wow, ayaw ng mabuhay ng mga tao. Paano mo magagawa ang ganoong bagay sa iba? Ikaw ay isang bastos, bastos. Sa oras na ito, isang lalaking nakasuot ng puting suit ang kaagad na lumapit at sinigawan si Andrew Cheng. Andrew Cheng, paano mo magagawa ang ganoong bagay? Masyado kang matapang na gawin ito. Kahit na ikaw ay isang aksaya ng malambot na pagkain, hindi maaaring maging walang batas. Ang taong ito ay walang iba kundi si Lester Cao. Madaling araw, napansin ni Lester Cao na pumasok si Andrew Cheng mula sa pinto. Kabanata 357. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Andrew Cheng, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, Lester Cao, maaari ka ring maglaro ng mga ganyang trick, kawili-wili ba ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, inimbitahan talaga ng pribadong piging na ito si Lester Cao. Natigilan si Lester Cao at likas na umatras ng kalahating hakbang, ngunit nang makita ang napakaraming tao sa bulwagan, muli siyang naging kumpiyansa. Ngumisi siya sa kanyang puso at tumingin kay Andrew Cheng at sinabi, huwag mo akong kausapin tungkol dito, maglakas loob kang maging bastos sa babae sa harap ng napakaraming tao, tumawag ako ng pulis para hulihin ka. Kung mayroon ka, sabihin mo lang sa pulis. Hindi ko inaasahan na ginganak si Marian Yang sa ospital, pero mali ang ginagawa mo dito. Naturally, ang mga kababaihan ay kailangang-kailangan. Nakikita ng maraming tao si Lester Cao na napaka-prominent para sa isang babae. Tama si Mr. Cao, arestuhin mo siya. Nakakahiya ang ganitong klaseng tao. Saan nang ahas ang gangster na tumakbo sa private banquet natin, ang security guard, paalisin siya. Habang ang lahat ay nakaturo kay Andrew Cheng, isang babaeng nakaitim na halter dress ang lumapit, elegante at marangal, at dahan-daang itinaas ang babaeng demonyong nakaupo sa lupa, at pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong. Rod, sinabi mo lang, hindi siya magalang sa iyo. Sa sandaling lumitaw ang babae, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat sa bulwagan. Para siyang diwata sa langit, sabog ang balat, matangkad at mainit ang katawan, maaliwalas at maislan ang kanyang mga katangian, at ang mga ilaw sa bulwagan ay hindi kasing silaw niya. Napakaganda, sino siya, bakit hindi ko nakita? Sa gitna ng mga taong nanunood, nanlilisik ang mga mata ng isang 40 hanggang 50 taong gulang na lalaki. Nakikita niya ang gayong katangi-tanging babae, naramdaman na lamang niya na siya ay puno ng init, at nais niyang itulak ito sa kanya ngayon, at pagkatapos ay mahalin siya. Mr. Yao, kagagaling mo lang sa gilid ng ulap. Hindi ko pa alam. Siya si Bridget Yu, ang ikatlong babae ng pamilyang Yu. Sagot naman ng katabi niya. Bridget Yu. Ibig mong sabihin ang ikatlong babae ng pamilyang Su sa Kyoto. Narinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, higit pa sa pagnanasa. Oo, siya nga. Babae ang pinagnanasan ng lahat ng lalaki. Ang init ng tingin ng lalaking katabi niya. Si Bridget Yu ay lumitaw sa gayong pribadong party, na talagang nagpapataas ng partido sa mas mataas na antas, lalo na ang kanyang kagandahan at mala-fairy na figure, walang alinlangan ang pinakamalaking mamamatay para sa mga lalaki. Pagkatapos ay medyo natarante si Zhu Piru, nakatingin kay Miss Bridget, at biglang naramdaman na hindi niya maalis ang anumang pagnanais na magkumpara. Sa ganitong paraan, ang pakiramdam ng mga bituin na hawak ang buwan, siya ay sabik na sabik, ngunit hindi siya nang ahas na umasa. Sa harap ni Bridget Yu, siya ay isang maliit na karakter na hindi maimpluwensyahan at hindi maihahambing. Sinulyapan ni Zhu Piru si Lester Cao na nakatayo sa tabi niya, at nalaman na ang kabilang partido ay sadyang umiiwas sa kanya, at biglang sumama ang pakiramdam. Tamang-tama, nakita siya ni Bridget Yu na tulala, at bahagyang namutla si Xiu Mei, at muling nagtanong, tatanungin ulit kita, sinabi mo bang bastos siya sa iyo? Ipinakita ni Miss Bridget ang hininga ng isang babaeng presidente, at siya ay labis na nagmamalabis. Laking gulat niya kaya napaatras ng kalahating hakbang si Zhu Piru, at ang ilan ay tumango ng paulit-ulit, oo. Oo, ngayon lang niya ako pinagamot. Na-snap. Si Bridget Yu ay hindi maramo, sinampal niya ang mukha ng babae, at agad na may pulang marka ng sampal.
Ang lahat ay nagulat, nakaramdam ng hindi kapani-paniwala, at napanganga sa isang ito. You. Miss you? Bakit mo ako binabatukan? Siya kasi, ang bastos niya sa akin. Si Zupiro ay medyo nataranta at nabigla at nagtanong ng agrabyado. Dahan-dahan at dahan daw ang tanong ni Bridget Yu, sa tingin mo ba mapapantayan mo ako? Ako. Na-snap. Kakasimula pa lang ni Zupiro, sinampal na naman siya ni Miss Bridget. Ano sa tingin mo ang aking hitsura, ugali, karanasan sa buhay, at katayuan? Malamig na tanong ni Bridget Yu, na may paghamak sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay natakot si Zupiro sa momentum ni Bridget, tinakpan ang kanyang mapupulang pisngi, at natigilan saglit bago sumagot, ay. Hindi ko maikukumpara si Miss Yu. Na-snap. Isa pang sampal. Dahil hindi mo ako maikukumpara, bakit kailangan niyang tretuhin ka, hindi sa akin? Nanliit ang mga mata ni Miss Bridget at malamig ang tono niya. Ako, siya. Nagkamali ako. Miss you? Patawarin mo ako, hindi niya ako binastos. Biglang umiyak si Zupiro sa mismong lugar. Si Bridget Yu ay tumingin sa kanya ng napakalamig at nagtanong, sino ang nag-utos sa iyo nito? Kung sasabihin ko ito, baka iligtas kita. Kung hindi mo sasabihin, hahayaan kitang mawala sa Xiangyang. Tinapin ni Zupiro ang kanyang pisngi at sinulyapan si Lester Cao sa tabi niya, ng mahabang panahon, ako. Ako. Na-snap. Sasabihin ko sa iyo kung ano ako. Kung hindi, itatapon kita sa ilog para pakainin ang mga isda. Dahil sa sinabi ni Bridget Yu, bigla siyang nanginag sa gulat. Nagmamadali niyang sinabi, si Mr. Cao ang humiling sa akin na gawin ito. Sinabi niyang hindi niya gusto si Andrew Cheng at gusto niya itong pahiyain. Miss you? Pakiusap bitawan mo ako, nalilito ako. Napakaberde ng mukha ni Lester Cao sa sandaling ito, tulad ng bitter gourd, malamig niyang tinitigan si Zupiro, at pagkatapos ay tumingin kay Andrew Cheng at Bridget Yu. Nagngangalit siya sa galit at tumalikod. Sumisikip. Huminga ng malalim ang lahat ng tao sa silid, ngunit hindi inaasahan na ang biglaang pagbabago sa balangkas ay talagang itinuro ni Lester Cao ng palihim. Lester Cao, ngunit isang misteryoso at mayamang negosyante na naging limelight kamakailan. Lalo na sa Xiangyang City, naging limelight ito kamakailan. Ang tatlong kumpanya sa ilalim ng pangalan ay may malakas na kontak at pondo. Ito rin ang dahilan kung bakit naimbitahan si Lester Cao ngayong gabi. Ang susi ay hindi nila inaasahan na si Miss Yu, na isang babaeng artista, ay napakalakas, bawat pangungusap at bawat sampal ay puno ng momentum, na ginagawang ang mga tao ay kailangang humanga sa gayong mga babae. Lalo na ang sinabi ni Bridget kanina, kahit ako ay hindi bastos sa iyo. Ang pangungusap na ito ay nagpapablush din sa karamihan ng mga lalaki, masyadong kapana-panabik. Tumingin si Andrew Cheng kay Bridget at ngumisi, Miss Yu, hindi ko akalain na magiging masungit ka. Sumimsim si Miss Yu ng alak sa baso at mahinang sinabi, huwag mo akong tawaging Miss Yu sa hinaharap. Anong nangyari? Biglang may naisip si Andrew Cheng, at nagmamadaling nagtanong, may argumento ako sa tatay mo. Galit na sinulyapan siya ni Miss Bridget Yu, ibinaba ang baso, niyakap ang kanyang mga braso, at sinabing, oo, para sa iyo, tumakas ako sa bahay. Ano? Tumakas ka sa bahay? Ang tono ni Andrew Cheng ay tumaas ng octave. Si Bridget ay palaging mas malakas, alam ito ni Andrew Cheng. Ngunit talagang lumayo siya sa bahay. Pinandilatan siya ni Bridget na abala at nagtanong sa mahinang boses, Andrew, hindi na ba talaga tayo makakabalik sa nakaraan? Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, Bridget, huwag kang magsalita ng ganito sa hinaharap, may asawa na ako at may mga anak. Nagtaas baba si Miss Bridget, tumingin sa kristal na chandelier, at biglang natawa sa sarili, naiintindihan ko, salamat. Pagkasabi noon, tumawa si Bridget, at pagkatapos ay tumayo at naglakad palabas ng bilya. Tumingin si Andrew Cheng sa walang magawang likod ni Bridget at nakasimangot. Makalipas ang isang araw, ang Kyoto Yu Group, na kilala rin bilang ang pamilyang Yu, ay nag-anunsyo ng mataas na profile na pamumuhunan sa Bikang Pharmaceutical na may 1 bilyong yuan ng mga pondo. Ang pangyayaring ito ay parang paghagis ng bato sa isang tahimik na lawa at nagdulot ng mga ripple. At ang mga ripple ay mabilis na lumawak, na bumubuo ng isang magulong alon.
Binuksan ng pamilyang Yu sa Kyoto ang simula ng maraming kumpanyang opisyal na namumuhunan sa Bicang. Ang insidenteng ito, biglang nakatanggap ng balita si Andrew Cheng, nakipagkita kay Bridget at nagtanong, nagawa mo na ba? Si Bridget Yu ay napakatapat at mapagbigay, kasama ang kanyang mapupulang labi na humihigop ng kape at ang ngiti ni Andrew Cheng, na nagsasabing, oo, hinayaan ko ang aking ama na mamuhunan, paano ito, gumagalaw. Sumimangot si Andrew Cheng at direktang sinabi, mag-withdraw ka ng pondo. Bakit? I just wanted to help you. Isn't this alright? Namula ang mga mata ni Bridget Yu, nakatingin kay Andrew Cheng, na nakatayo at aalis na, at sumigaw. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman sa bagay na ito. Bagamat wala na akong pagkakakilanlan ng Cheng Group sa Kyoto, may sarili akong konsiderasyon. Hindi pwedeng makisali kayong pamilyang Yu. Pagkatapos ng lahat, direktang umalis ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng. Bridget, hanggal kang babae. Kapag nasangkot na ang pamilyang Yu, kapag natapos na ang oras, hindi na iligtas ni Andrew Cheng ang iyong pamilyang Yu. Galit na umiyak si Miss Bridget, nakaupo sa kape saglit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa sarili, hindi ko babawiin ang aking mga pondo, ako si Miss Bridget Yu ay mananatili sa iyong buhay Andrew Cheng. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, medyo masama ang pakiramdam niya at bumalik sa ospital na may pagtatampo. Bagamat nasa hospital si Marian Yang, pinangangasiwaan din niya ang ilang mga gawain sa kumpanya. Lalo na nitong nakaraang 2 araw, parami ng parami ang mga kumpanyang mamumuhunan sa Bicang, kaya naman sobrang busy niya. Maraming beses na sinabi ni Andrew Cheng, hayaan mo siyang magpahinga, ngunit hindi nakinig si Marian Yang. Kahit na, tinawag niya si Miss Kim Chian sa ward para pangasiwaan ang trabaho. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya si Marian Yang na tumatawag, at tahimik na pumunta si Andrew Cheng, pinipiga ang kanyang guya para sa kanya. Okay, kung gayon ikaw ay nasa problema. Ibinaba ni Marian Yang ang telepono, pagkatapos ay ibinalik ang isang liham mula sa drawer at ibinigay ito kay Andrew Cheng, may nagpadala nito ngayon lang, na nagsasabing ikaw na mismo ang magbukas nito. Natigilan si Andrew Cheng at binuksan ng sobra, ngunit nang makita niya ang laman ng sobra, bigla siyang tumayo. Galit, chill. Agad na binaha ang buong ward. Ang sobra, walang iba, ay isang larawan. Si Aurelio Cheng, na pinigil ng kanyang pamilya, ay lumuhad sa Ancestral Hall at isinagawa ang mga larawan ng batas ng kanyang pamilya, na hiyubot-hubad ang kanyang itaas na katawan at may dugo sa kanyang likod, na nakakalungkot. Natakot si Marian Yang nang makita niya ang reaksyon ni Andrew Cheng at abala siyang nagtanong, ano ang problema ng kanyang asawa, ano ang nangyari? Abala si Andrew Cheng sa pagliligpit ng mga larawan, ngumiti at sinabing, wala, magpahinga ka na, lalabas ako. Pagkatapos ng lahat, tumayo si Andrew Cheng at lumabas ng ospital, direktang nag-dial sa telepono ni Mr. Arnel Can, at malamig na sinabi, Olcan, bakit ang pangalawang tiyuhin ko ay kukunin ng isang hiwalay na bahay? Naghahanda rin si Mr. Arnel Can na magulat kay Andrew Cheng at sabik na sinabi, Young Master, gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang pangalawang Panginoon ay pumasok sa isang sangay dahil sa huling bagay at gumawa ng galit sa publiko. Huwag mag-alala tungkol dito, ang family is dealing with it. Arya also asked me to tell you don't be impulsive, siya na mismo ang hahawak. Hawakan ng isang umutot. Ito ay naghahanap ng kamatayan. Si Andrew Cheng ay umungal, ang natutulog na panginginig sa kanyang mga mata, ay nagsabi, babalaan ako sa mga lumang bagay ng paghihiwalay, at sabihin ako si Andrew Cheng, babalik sa isla bukas. Kung sino man ang maglakas loob na ilipat ang aking pangalawang tiyuhin ng isang buhok, hahayaan ko siyang magpakailanman, mawawala siya sa mundong ito. Nangingibabaw. Mabangis. Galit. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Kabanata 358. Pagkababa ng telepono, nagalit si Andrew Cheng, at ang pangalawang tiyuhin ay pinigil ng pamilya. Ang sangay ng mga ito, maglakas loob na umabot sa kanyang tahanan. Tumangala si Andrew Cheng sa langit na may malamig na puso. Dahil hindi sila nakinig, sinisisi nila ang kanilang mga sarili sa hindi nila pag-iisip tungkol sa pagkakaibigan ng kanilang pamilya at kanilang pamilya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Andrew Cheng kay Arlan Pei at sinabihan siyang manatili sa ospital sa mga araw na ito.
Babalik na sana siya sa isla ng Changsan, ngunit walang pakialam si Xiangjang sa ngayon. Pagkatapos noon, muling nakipag-ugnayan si Andrew Cheng kay Mr. Oliver Lee. Dumating si Oliver Lee na may kasamang nagmamaneho kay Maybach, at nagmamadaling dumating, at magalang na sinabi ni Bigangbi, Mr. Cheng, ano ang masasabi mo sa akin? Sinulyapan ni Andrew Cheng si Oliver Lee, at hindi siya sigurado kung magagawa niya ito. Tinanong niya, ilang tao ang mayroon ka? Sumagot si Mr. Oliver Lee, laging mayroong higit sa 200 tao, at mayroong higit sa 300 tao sa Taiman, halos 600. 600. Sumimangot si Andrew Cheng, at may kaunting pag-aalala sa kanyang puso, hindi pa sapat. Bukod dito, karamihan sa mga tauhan sa panig ni Oliver Lee ay mga social gangster na may maliit na kakayahan sa pakikipaglaban. Gusto rin ni Andre Cheng na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya, ngunit alam niya na ang sangay ay mayroon ding sariling sandatahang lakas. Dapat siyang humanap ng tulong mula sa ibang bansa para matiyak na walang kaparerekon. Gusto mo bang gamitin ang mga inihanda mo sa napakaraming taon? Nahulog si Andrew Cheng sa pagmumuni-muni, tumangala sa mga ulap sa kalangitan, mabilis na nag-flash sa kanyang isipan ang lahat ng nakaraan. Kapag nalantad, si Andrew Cheng ay wala ng anumang lihim. Sa panahong iyon, ang mga palihim na tumitingin sa mga tao, kasama na ang mga lumang antigo ng pamilya, ay magkakaroon na ng countermeasure. Sulit ba ito? Habang naghahanda si Chen Ping ng mga kaugnay na bagay, isang naka-customize na puting Bentley ang nakapark sa harap ng ospital. Napaka-elegante at marangal pa rin ni Helen Jing, nakasuot ng itim na open-back na evening dress, nakasuot ng sun hat, nakatapak sa isang pares ng LV custom-made na kristal na high-heeled na sapatos, bumaba ng kotse, at walang pakialam na tumingin kay Andrew Cheng. Bahagyang kumunot ang noo ni Andrew Cheng, pinapanood si Helen Jing na naglalakad patungo sa pusa habang naglalakad siya patungo sa kanyang sarili, at mahinang sinabi, bakit, may oras ka pa ba para puntahan ako Helen Jing? Bahagyang ngumiti si Helen Jing, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, sumulyap kay Mr. Oliver Lee sa tabi niya, kinutya at sinabing, Andrew Cheng, hindi mo ba gustong ibalik ang iyong mga tao sa isla? Nagbibiro itong si Andrew Cheng. Oliver Lee, matagal nang nag-imbestiga si Helen Jing. Ang gayong tao ay maaaring isang dragon sa Xiangjang, ngunit kung ikukumpara sa pamilyang Cheng, ito ay parang langgam. Ang young master ni Miss Cheng, na hiwalay, ay may mas maraming gwardya kaysa kay Mr. Oliver Lee, at mas makapangyarihan. Ang lahat ay maingat na piniling mga elite. May problema ba? Pinaikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata. Hindi naglalaro si Helen Jing ng isang pipong misteryo, na nagsasabing, darating ako, sa madaling salita, gusto mong bumalik, hindi pa oras, ngayon ang paghihiwalay ay naghihintay na bumalik ka, basta't bumalik ka, hindi matitiyak ang pagkakakilanlan ng pagiging tagapagmana mo, ikaw din ito. Ang kahulugan ni Uncle Aurelio Cheng. Babalik ako para harapin ang bagay na ito at mananatili kang payapa sa Xiangjang. Maaaring pigilin ni Helen Jing si Andrew Cheng, o kahit pilitin si Andrew Cheng na bumalik sa isla, at pagkatapos ay ikulong si Andrew Cheng, hawak ang anak ng langit na utusan ang mga prinsipe. Ngunit ang ganitong bagay ay hindi dapat gawin ng pamilya. Napasimangot si Andrew Cheng, hindi naintindihan ang kahulugan ng Helen Jing, malamig na sinabi, Helen Jing, bakit, tutulungan mo ba ako ngayon? Wala bang sikreto sa pagitan mo at ng pamilya? Si Helen Jing ay tapat na ngumiti, oo, ngunit ayaw kong lumampas ang lakas ng paghihiwalay ko. Sa madaling salita, si Andrew Cheng ay nasa malalim na pagmumuni. May kinakalkula pa ang abacus ni Helen Jing. Walang paraan para malaman ni Andrew Cheng. Ang alam niya lang ay palaging fan ang babaeng ito. Ano ang kanyang mga taga-suporta? Pwede ba akong maniwala sa'yo? Nakakunot ang noo ni Andrew Cheng, nagtatanong. Ngumiti si Helen Jing, tumalikod at umalis, nag-iwan ng isang pangungusap bago sumakay sa bus, ang paghihiwalay sa pagitan namin at hindi mo dapat kailanman makagambala, lalo pa ang pagtatangka na ilipat ang aking tahanan. Ito rin ang aking panghuhuli. Sa puntong ito, ako at ikaw ay isang harapan. Pagkatapos ng lahat, sumakay si Helen Jing sa Bentley at umalis. Tumingin si Andrew Cheng sa mga taillight ng malayong sasakyan at may iba pang plano sa isip.
Kasabay nito, ang unang opisyal ng sasakyan ng Bentley, si Rose Jing ay tumingin sa likod na nagtataka at nagtanong, "Ma'am, bakit mo tinutulungan si Andrew Cheng?" Tiningnan ni Helen Jing ang tanawin sa labas ng bintana ng kotse at medyo banayad, na nagsasabing, "Ang ambisyon ng pamilya ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Ito ay isang masamang lobo na matagal nang wala sa kontrol. Kapag nakakuha sila ng pagkakataon, sila ay gagawa ng mga plano para sa akin. Magdulot ng pinsala, kaya dapat kong patatagin ang aking pamilya at ang paghihiwalay, para ma-annex ko ang buong pamilya ng Cheng ng hakbang-hakbang." Bumalik si Andrew Cheng sa ward. Tinitingnan ni Marian Young ang impormasyon ng kumpanya. Nang makita niya itong bumalik, ngumiti ito at nagtanong, anong problema ng asawa niya, hindi mataas ang mood. Wala. Ngumiti si Andrew Cheng at tiningnan ang impormasyon sa kamay ni Marian Young, at nagtanong, paano ito? Napabuntong hininga si Marian Young at sinabing, okay lang, ngayon ay ganap ng pinaandar ng kumpanya ang mga bagong gamot. Sa kasalukuyan, kabuoang 20 bagong direktor ang napili at isang bagong board of directors ang naitatag. Ang susunod na hakbang ay ang listahan ng mga bagong droga at ang intercity sold. Sa wakas ay binitawan na ni Marian Young ang kanyang isip. Since this time, pinaghirapan niya talaga si Vic Ang. Ngayon, sa wakas ay naging matatag na si Vic Ang. Dito, malaki ang kredito ni Andrew Cheng. Ngumiti si Marian Young, niyakap ang leeg ni Andrew Cheng, at hinalikan ng may ngiti, ang kanyang asawa, ang iyong kaibigan na may puhunan na 3 bilyon, kailan siya uuwi, gusto kong hilingin sa kanya na kumain, pagkatapos ng lahat, tinutulungan niya kami, ito ay sobrang abala. Sino ang mayamang pangalawang henerasyong kaibigan ni Andrew Cheng? Gustong malaman ni Marian. Ay, ito? Tinanong ko siya. Tutal naman, sobrang busy ng mga tao. Casual na nagtago si Andrew Cheng. Ibinaling ang tingin sa gilid ni Lester Cao, umiinom siya ng alak sa isang madilim na bar deck sa kung saan. Nawalan siya ng mukha ng hapunan sa gabing iyon. Pinisil niya ang kamao ni Tai Ching at lumuhad sa tabi niya sa lupa. Si Zhu Piru, na binugbog sa magulong damit, ay umiyak at nagsabi, Mr. Cao, pasensya na. Si Lester Cao ay tinitigan siya ng masama, sinampal ng malakas ang isang pamaypay, at sinabing, go. Ikaw ay isang asong babae, maglakas loob na ipagkanulo ako. Direktang nahulog si Zhu Piru sa 2 ngipin ng pamaypay gamit ang sampal na ito, at nagbigay siya ng isang abalang kautaw, salamat Mr. Cao sa iyong awa. Pagkatapos ay bumangon siya at tumakbong papalayo. Si Lester Cao ay hindi tumingin sa kanya, uminom siya ng isang baso ng whiskey na humikab, at pagkatapos ay gumawa ng isang tahimik na tawag sa telepono. Si Marian Young, na nag-alaga ng araw sa ospital, si Andrew Cheng ay babalik sa villa upang samahan ang mga butil ng bigas. Napatingin siya sa oras. Mahigit 9:00 na ng gabi. Medyo maraming tao sa kalsadang ito kanina. Paano ito magiging desyerto ngayon? Bigla. 4 na itim na van ang sumugod mula sa dilim at pinalibutan si Andrew Cheng bago at pagkatapos. Sa malaking gabi, para lang magkaroon ng problema sa pamamagitan ng panunood sa poster na ito. Bumaba mula sa van ang 20 masasamang lalaki, lahat sa galit. Lahat sila ay mga uri ng malalakas na lalaki sa gym, at mayroon din silang mga lalaki sa kanilang mga kamay. Kinalampag nila ang pinto ng kotse, at hindi nakatakas ang tubig ni Andrew Cheng. Sa unang sulyap, ang grupong ito ng mga lalaki ay magkakahalo sa loob ng maraming taon. Marami pa ring mga galo sa katawan na halatang hiwa ng kutsilyo na sobrang nakakatakot at ang grupong ito ng mga tao ay naglalagay ng poster kapag nilalaro nila, ibig sabihin, mamatay ka. Ang pinuno ay isang lalaki na 1 metro at 1 metro na may tato na pababang tigre sa kanyang braso, isang halatang peklat sa kanyang kilay, isang litid, at nakatitig kay Andrew Cheng na may mabangis na mga mata, mabahong bata, tinatawag ka bang Andrew Cheng? Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, sinulyapan ang mga taong nakapaligid sa kanya, at malamig na sinabi, sino ka? Ngumisi ang 1 metro siyam na malakas na lalaki, sino tayo? Hahaha, ito ay talagang mahirap sabihin. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na ikaw ay itatapon sa ilog upang pakainin ang mga isda mamaya. Anak, lumabas ka. Mamaya mag-ingat ka, huwag mong i-provoke ang mga taong hindi mo dapat i-provoke.
Kung hindi, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Tinukso ni Andrew Cheng ang kanyang mga labi at ngumiti, pinakilos ka ba ni Lester Cow? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gusto ni Lester Cow na gamitin ang maliliit na paraan na ito. Talagang ayaw ng lalaking iyon. Naku, may konting kakilala pa daw kayo. Tama, Mr. Cow, papasok na kami. Ang 1 na taong gulang na lalaki ay tumingin kay Andrew Cheng na may paghamak sa kanyang mga mata. Kailangan bang ilabas ng lalaking payat ang armas at payat ang paa na ito? Sinabi niya, huwag kang maglakas loob na pukawin si Mr. Cow, sa palagay ko ay buhay ka at naiinip. Tandaan, itoon ang iyong mga mata sa mga maliwanag na lugar sa iyong susunod na buhay. Oh, bibigyan kita ng parehong mga salita. Ngumisi si Andrew Cheng. Depende, baliw ang anak mo, no wonder sinabi ni Mr. Cow na kailangan kanyang patayin. Sabi ng 1 meter strong man. Boss, huwag mo siyang kausapin, putulin mo na lang siya. Tama, tulala sa unang tingin ang batang ito, at maagang natapos para bumalik sa inuman at makipaglaro sa mga babae. Sayang ang feelings, at bakit natulala ang karakter. Isang grupo ng malalaking lalaki ang nag-tweet, lahat ay nakatingin kay Andrew Cheng sa mapaglarong paraan, na parang nakatakdang mamatay dito ngayong gabi. Alam ni Andrew Cheng na tina-target ni Lester Cow ang kanyang sarili, at hindi siya gumanti. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Andrew Cheng, ang mga tao ni Lester ay hindi masyadong nananakot. Gayunpaman, ang kamakailang pagsasanay ni Lester Cow ay nasira sa ilalim ng linya ni Andrew Cheng. Oras na para wakasan si Lester Cow, hindi laging makatalon mula sa isang payaso at umindayog sa harap ng sarili niyang mga mata. Kabanata 359. Ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan, si Andrew Cheng, ay hindi inilagay sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung paano tuturuan si Lester Cow na patayin siya. Dapat siyang maalala habang buhay, at hindi. Ang maliit na baywang, mahahabang binti, mukha ng itlog ng gansa, may islan na tampok ng mukha, at matangkad na katawan, ay nagdaragdag ng isang pakiramdam ng kagandahan. Nalaman ni Andrew Cheng na pamilyar siya sa babaeng ito, ngunit si Emily Xu iyon. Tignan mo nga. Squat me down. Squat me down. Si Emily Xu ay malamig, tinitingnan ang mga gang na nagsasalita sa kanyang sarili ng may paikot-ikot na mga mata, nalaman niyang marami sa mga lalaki ang nakatitig sa kanilang mga sarili, at kung ano ang kanilang mga kilos. Beauty, I think you play a lot of Cosby. Hindi ka nag-stay sa bahay kapag hiteng gabi at lumalabas para magsaya. Sakto lang, maraming kapatid, gusto mo bang subukan? Magkasama. Isang malaking tao ang tumawa ng mapanukso sa gitna ng karamihan. Ang mga damit ni Emily Xu ay sariwa ang buhok at medyo masikip, na perpektong binabalangkas ang kanyang figure. Insulto, provocation, may karapatan akong arestuhin ka. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Xing Yi, at lumakad siya palayo ng may mahabang paa, at tumakbo ng ilang hakbang, at sinipa ang isang yin-yin sa ilalim ng pandiya ng malakas na lalaki. Ay wu! Ang malakas na lalaki ay nakahawak sa kanyang pandiya sa oras na iyon, ang kanyang mga mata ay umiikot sa bangko, sumisigaw at lumuhod sa lupa, at pagkatapos ay sumigaw ng desperadong gumulong. Si Andrew Cheng ay nanginginig din, at biglang naramdaman na ang chrysanthemum ay masikip. Saway ko, pero hindi ko ine-expect na ganito pala kaganda ang babaeng to, pero sobrang walang awa. Talagang natakot sa maraming tao ang binti ni Emily Xu. Ang malakas na lalaki ay bumagsak sa lupa at tinakpan ang kanyang pandiya ng masakit na pag-ungol, na napunit ang kanyang puso. Lying trough. You little bitch, lakas ng loob na sipain ang kapatid ko. Bakit mo hinahanap si kamatayan? Ang 1 metro siyam na malaking tao ay galit na galit sa sandaling ito, hindi na interesado sa pangmomolestya, at nagmamadaling umakyat, nakaharap sa tiyan ni Emily Xu. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng, at ang kanyang mga paa ay nasa ilalim ng presyon. Gusto lang niyang sumugod para tumulong, ngunit mabilis siyang nakahinga muli, dahil ang mga mata ni Emily Xu ay puno ng pang-aalipusta, at kinurot niya ang malakristal na ilong, na nagpakita ng mahinang pagngisi. Sinulyapan ito ni Andrew Cheng at alam niyang hindi niya kalaban ang 1 metrong siyam na lalaki. Oo nga,
Bahagyang nasa isang tabi ang katawan ni Emily Shu, mabilis na umiwas sa paan na ito, at pagkatapos ay hinampas at mabilis na pinitik ang kanyang binti, na parang hangin na bumubulusok sa leeg ng malaking lalaki. Huwag tingnan ng matangkad na lalaking ito na may 9 metro ang taas at sumasabog na mga kalamnan, ngunit ang paa ni Emily Shu ay hinayla sa katawan, na naging dahilan upang mapa-atras din siya ng ilang hakbang. Pinahit ng malaking lalaki ang ilan sa kanyang ulo, at isang panunuya ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, haha. Talagang sobrang hot. Oo naman, ito ay isang babaeng gusto ko, ilang mga kasanayan, ngunit maaari mong talunin ang aming kapatid na 20. Marami. Humph. Ibaba mo agad ang mga armas mo. Kung hindi, nahuli kayong lahat. Malamig na napagalitan si Emily Shu. Gagawin mo lang. Ang 1 metro na malaking lalaki ay tumawa ng ilang beses, na sinundan ng isang nakakatawang tingin, basta masunurin kang makipaglaro sa mga kapatid, baka palayain kita, kung hindi, gagamit tayo ng malakas. Boss, familiar ito, parang yung nasa taas. Paalala ng isang nakababatang kapatid sa tabi. You bastard, shut up for Lao Su. Huwag mong kalimutan ang purpose ng paglabas mo ngayon, kahit sino pa yan, hindi mo mapipigilan ang kapatid natin sa mga bagay-bagay. Gawin mo na lang para kay Lao Su. Sinampal ng 1 metro na malaking lalaki ang mukha ng nakababatang kapatid na bakas sa galit. Mabilis na lumamig ang mukha ni Emily Shu at sumimangot, mahuhuli kita ngayon. At kahit sino pa ang nasa likod mo, ilalabas ko ito at paparusahan ko ng magkasama. Nako, maanghang talaga ang kagandahan, ngunit payo ko sa iyo na huwag mag-alala tungkol dito, tumayo ka lamang at manood, kung hindi, hindi mo alam kung paano gugulin ang iyong magandang maliit na mukha. Mabangis na sabi ng lalaki. Kung ganoon, ibaba mo lahat at ibalik mo. Pinisil ni Emily Shu ang kanyang mga kamao, nanlilisik ang isa't isa. Wow, takot na takot si kuya, halika mga kuya, kunin mo muna tong babaeng te, ipaalam mo sa kanya ang galing natin. Baka sa mukha ng 1 metrong na taong gulang na lalaki ang galit, at medyo madilim ang ekspresyon nito. A younger brother beside me smiled kinkily at the moment, haha kuya, tinignan ko yung sisiw is really spicy enough. If we can get a few cooler brothers later, we will get money for 3 years. Tumawa ang 1 metro na malaking lalaki, haha, tinitigan si Emily Shu na may pagnanasa sa kanyang mga mata, may isang kapatid na lalaki dito, walang sinumang maglalakas loob na tretuhin tayo, lalo na ang isa, pumunta sa isang grupo ng magkakapatid upang makipaglaban gaya ng dati. Sama-samang lumubog ang bata sa ilog. Asshole! How dare you! There is no way of looking. Galit na galit si Emily Shu na hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay masyadong mayabang, nasasabi pa nila ang mga ganoong salita. Sa oras na ito, pinalibutan ng grupo ng mga gangster si Emily Shu sa regiment. Nawala ng mga lalaking ito ang kanilang mga bakal na tubo at kutsilyo sa kanilang mga kamay, at sumugod sila kay Emily Shu nang walang mga kamay. Ilang lalaki din ang pumikit at gustong yakapin si Emily Shu at ilagay siya sa lugar. Si Miss Shu ay mabilis at maliksi, ngunit kahit na mas malakas pa siya, hindi siya kalaban ng higit sa 20 katao. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay ginapos ng mga taong ito, na ginagawa siyang abala, at siya ay sinalakay ng likod ng ilang beses at sinipa. Sinipa lang ni Miss Shu ang isang nagmamadaling lalaki sa kanyang harapan, at bigla niyang hinagis ang isang tao sa kanyang likuran, niyakap si Miss Shu mula sa likuran, at tumawa ng matamis na tawa, "Beauty, huwag kang matakot, nandito ang aking kapatid." Sa sobrang takot ni Emily Shu, si Huarong ay niyakap ng mahigpit ng lalaki, pinapanood ang 3 o 4 na malalaking lalaki na sumusugod, itinuro ang kanyang dibdib, bulalas niya. Boom! Sa isang iglap, naramdaman ni Miss Shu ang pagkirot sa kanyang likod, pinagmamasdan ang lalaki na kinuha sa kanyang kwelyo, at pagkatapos ay direktang itinapon palayo. My goodness! Ang nakita ko, isang tao. Hello, beautiful Shu? Long time no see. Biglang sumulpot si Andrew Cheng sa likod ni Emily Shu, nakangisi ang kanyang mukha. Dahil doon, sinipa niya ng isang paa ang malakas na lalaking sumusugod sa kanyang harapan, pagkatapos ay niyakap ang baywang ng maliit na lalaki ni Miss Shu, niyakap siya nito, at sinipa ang isa pang malakas na lalaki na sinipa palayo. Ayos ka lang ba?
Gusto mo bang patayin kita? Tumingin si Andrew Cheng kay Miss Shu, na nanatiling parang manok sa kanyang mga bisig. Si Miss Shu ay medyo absent-minded sa sandaling iyon. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na ito ay si Andrew Cheng, at ang kanyang kakayahan ay napaka-greasy. Bakit may ginawang pakiramdam na gustong kumapit sa kanyang mga bisig? Agad na iniling ni Emily Shu ang kanyang maliit na ulo at sinabing, paano naging ikaw? Ngumiti si Andrew Cheng, oo. My girl. Maglakas loob na makipag-usap at magmahal sa harap ni Lao Su. Mga kapatid, kopyahin ang lalaki, at isuko ang batang ito. Huwag kang matakot na patayin ako, Lao Su. Nakita ng 1 metro siyam na lalaki na niyakap talaga ni Andrew Cheng ang babae, at biglang nakaramdam ng pagiging berde. Ang buong kasikatan ay sumabog, at kinuha niya ang machete at sumugod. Hindi lumingon si Andrew Cheng, nakatingin kay Miss Shu sa kanyang mga bisig, ipaubaya mo na lang sa akin ang susunod. Pagkasabi noon, itinulak niya si Emily Shu palabas, at pagkatapos ay tumalikod, sumuntok, at direktang tumama sa mukha ng 1 metrong na lalaki. Si Emily ay lubhang nababalisa. Nag-aalala siya na hindi si Andrew Cheng ang kalaban ng kabilang partido. Nagmamadali siyang pumunta sa kotse at kinuha ang cellphone niya para tawagan ang mga kasamahan niya. Gayunpaman, nang ibaba niya ang telepono at bumaling upang tulungan si Andrew Cheng, nagulat siya nang makitang mahigit 20 malalaking lalaki ang lahat ay nakahandusay sa lupa, pawang umiiyak at lobo. Lalo na ang lalaking tila hindi lumalaban sa pambubugbog, ay nakadapa sa tabi ng 1 metro siyam na lalaki sa sandaling ito, sampal at sampal. Galing mo ba? Bakit ayaw mong magsalita? Ayaw mo ba akong i-abolish? Bakit hindi mo gawin? Si Andrew Cheng ay sumampal at pagkatapos ay sumampal, na may mahinang pagngisi sa kanyang mukha. Ang malakas na lalaki ay bastard at iniluwa ang kanyang mga sirang ngipin, humihingi ng awa, huwag mong patulan ang kapatid, mali ako, mali ako. Pakiusap huwag mong awayin ang kapatid. Naramdaman niya ang pag-ungol sa kanyang ulo sa sandaling ito, at ang mga ngipin sa kanyang bibig ay halos ganap na nawasak. Malamig na bumantong hininga si Andrew Cheng, bumangon at marahas na tinapakan ang dibdib ng malaking lalaki, narinig lamang ang tunog ng sirang buto, ang mapait na pag-ungol ng malaking lalaki at nahimatay. Sumimangot si Miss Shu, at tumakbo, hawak-hawak si Andrew Cheng na pinahirapan pa rin, okay, may mangyayari kung lalaban ka ulit. Lumingon si Andrew Cheng para tingnan siya, at biglang may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata, kaya naisip ni Emily Shu na may gagawin siyang masama sa kanyang sarili. Pagkatapos, natakot siya sa susunod na galaw ni Andrew Cheng. Mabilis siyang itinulak ni Andrew Cheng, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ang buong tao na parang isang marahas na tigre, sinisipa ang isa sa mga headlight na may kumikislap na headlight. Boom! Huminga ng malalim si Miss Shu at pinagmasdan ang hood ng kotse na sinipa ni Andrew Cheng. Lester Cow, bumaba ka sa kotse. Sinara ni Andrew Cheng ang pinto ng kotse at sumigaw. Nakita lang ni Andrew Cheng ang kotse na kumikislap ng mga headlight mula sa malayo, at gustong kunin ang kaguluhan, natural niyang nakita si Lester Cow na nakaupo sa driver's seat sa isang sulyap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa sasakyan ang lalaking ito. Kabanata 360. Napakapangit at pangit ng mukha ni Lester Cow. Siya ay orihinal na isang panalo, kaya siya ay sumama sa kanila. Gusto niyang kutsain si Andrew Cheng sa huling sandali at bawiin ang kanyang dignidad sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ganoon kalakas si Andrew Cheng, isang tao ang pumili ng higit sa 20 tao. Ano? Tao ba ito? Ang paa ni Andrew Cheng ay nagpatakot kay Lester Cow sa malamig na pawis at nagmamadaling nilock ang pinto ng kotse. Napakalakas ba ng kanyang kakayahan? Lester Cow, bumaba ka sa Lao Su. Tinapakan ni Andrew Cheng ang hood at itinuro si Lester Cow, na namutla sa likod ng windshield. Saan nang ahas si Lester Cow na lumabas, si Andrew Cheng ay isang halimaw sa kanyang paningin sa sandaling ito. Iniisip niya tuloy kung paano makakatakas, at kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag. Bumaba ka. Si Andrew Cheng ay napakainit. Namilog ang mga mata ni Lester, nakatitig kay Andrew Cheng sa harap ng ulo ng kotse, at flat ang puso niya, at bigla niyang natapakan ang throttle, sinusubukang patayin siya. Pumunta ka sa impyerno. Napahiyaw si Lester Cow.
Gayunpaman, hindi tumugon ang kotse. Mukha siyang awkward at inihakbang ang kanyang mga paa, at hindi na makapag-start ang sasakyan. Andrew Cheng, huwag mo akong pilitin. Hanggat iniwan mo si Marian Young, ako at ang iyong mga hinaing ay kanselahin. Takot talaga si Lester Cao. Pinilit niyang pigilan ang gulat at takot. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para hamanin ako? Ilang beses nang tumikim si Andrew Cheng, at sinabing, nawala ang pagkansela. Sa tingin mo ba ay maaaring kanselahin ang ginawa mo ngayong gabi? Naramdaman ni Andrew Cheng na may hukay sa ulo si Lester Cao, at talagang nagbiro. Andrew Cheng, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kahit na napakalakas mo, kaya mo bang talunin ang 20 tao, kaya mo bang talunin ang 100? Inaamin ko, paulit-ulit akong nagtatanong sa iyo ng problema, dahil ikaw ay isang basura. Bakit mo makukuha si Marian Young para sa isang lalaking katulad mo? At, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang taong nasa likod ko, hindi mo kayang bayaran. Huwag mong kalimutan, hindi ka na master ng Cheng Group, bangkarote na. Sayang ka pa. Tinitigan ni Lester Cao si Andrew Cheng at sumigaw. Lalo na nang makita niya ang marangal na ekspresyon ni Andrew Cheng, naisip ni Lester na natatakot si Andrew Cheng, at ang pag-iinis sa kanyang bibig ay mas mayabang. Gayunpaman, direktang sinagot ni Andrew Cheng si Lester Cao sa kanyang aktwal na mga aksyon. Tumalon siya at tumayo sa bubong ng sasakyan, tinapakan ang windshield gamit ang isang paa. Click! Direktang sumabog ang windshield, na punit na parang sapot ng gagamba, at sumigaw si Lester Cao ng ilang beses. Niyakap ni Lester ang kanyang ulo at lumiit sa kotse, ngunit isang malaking makapangyarihang kamay ang direktang humawak sa kanyang buhok at hinayla siya palabas ng kotse. Ah! Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ipinaalam ko na ang aking mga tao, at agad nilang dadalhin sila. Kung maglakas loob kang gawin ito, hindi mo alam ang gagawin. Si Lester Cao ay pilit na nagpupumiglas, ang kanyang anit ay napakasakit, pakiramdam niya ay malapit na siyang kalbo. Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Nang hindi ka binibigyan ng mahabang alaala, sa tingin mo ba nakakainis ako? Sigaw ni Andrew Cheng. Paulit-ulit na ginugulo ni Lester Cao ang kanyang sarili, at sa pagkakataong ito ay lubusang nagalit si Andrew Cheng. Boom! Hinawakan ni Andrew Cheng ang buhok ni Lester Cao at dirdiretsong kinaladkad palabas ng sasakyan, at nahulog ng husto sa hood. Tinapakan niya ito, tinapakan ng dibdib Lester Cao, at hindi kumikibo. You lose. Andrew Cheng, binabalaan kita, huwag kang magulo, kung hindi, hindi ka magtatapos. Niyakap ni Lester ang mga bukong-bukong ni Andrew Cheng at sumigaw ng marahas. Hindi siya lingid sa mga pamamaraan ni Andrew Cheng, at tiyak na walang silbi ang pagpapaalala, kung gayon mas mabuting lumaban ng husto. Gayunpaman, mali ang pinili ni Lester Cao. Walang magiging magandang wakas. Lester Cao? Hanggal ka ba? Ngayon ay nasa paanan kita, at naglakas loob kang magsabi ng ganoong kalaki. Bangkarote, maaari kang makakuha ng pangalawang pagkakataon. Ngumisi si Andrew Cheng, at humakbang ng malakas, diretsong tumili si Lester Cao. Sakit. Nakakadurog ng puso. Pakiramdam ni Lester Cao ay parang dinurog ng malaking bato ang kanyang dibdib. You can't move me. Ay! Hindi ka pakakawala ng boss sa likod ko. Namula ang kutis ni Lester, at nahihirapang huminga. Pakiramdam niya ay masusuffocate siya ng buhay. Niluwagan ni Andre Cheng ang kanyang binti, direktang hinawakan ang kwelyo ni Lester at sinampal siya ng ilang sampal sa mukha. Ang gwapong mukha ni Lester ay agad na iginuhit sa ulo ng baboy. Tumigil ka nga. Papatayin ka kapag lumaban ka ulit. Lumapit si Emily Xu sa oras na ito, hinawakan ang nakataas na kamay ni Andrew Cheng, mukhang gulat na gulat. Pinaikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at tiningnan ang mukha ni Lester Cao na may bahid ng dugo, na may malamig na mga mata na kumikislap sa kanyang mga mata. Gustong-gusto niyang patayin si Lester Cao. Lalo na ngayon lang, may udyok siya sa puso, udyok na pumatay. Gayunpaman, pinigilan ni Emily Xu si Andrew Cheng sa oras. Pinigil ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at binitawan ang kwelyo ni Lester. Ang huli ay dumulas na parang stall sa lupa at humuhuni. Hindi siya magagalaw sa ngayon, dahil gustong malaman ni Andrew Cheng kung sino ang nasa likod ni Lester.
Malamig na tinitigan ni Andrew Cheng si Lester Cao, inilabas ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, at binuksan ang function ng pag-record ng video. Sinabi niya, Lester Cao, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Halika, kumatok ka sa akin, at ililibre kita. Alam ni Andrew Cheng na ang isang tulad ni Lester ay dapat na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Bah! Wala kang iniisip. Kahit patay na si Lester Cao, hindi kita bibigyan ng kautaw. Teka, papatayin talaga kita. Ang mukha ni Lester Cao ay walang awa, at ang kanyang mga mata ay parang makamandag na ahas. Ito ba? Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang paa at marahas na tinapakan ang mukha ni Lester. Naramdaman na lang ni Lester Cao na palaki at palakas ang lakas ni Andrew Cheng, at malapit nang maapakan ang kanyang ulo. Katok! Sigaw ni Andrew Cheng. Natakot si Miss Xu sa momentum ni Andrew Cheng at sumigaw, Andrew Cheng, tumigil ka. Hindi niya inaasahan na magagalit si Andrew Cheng, at gusto niyang patayin ang kabilang partido. Napansin din ni Lester si Miss Emily Xu sa sandaling iyon, nag-hysterial na sumisigaw, iligtas mo ako, bilasin mo siya. Iligtas mo ako. Nagpumigla si Miss Xu, tumingin kina Andrew Cheng at Lester Cao, nakakilakilabot. Sa kalaunan, pinili niyang igalang ang kanyang trabaho, hinawakan ang braso ni Andrew Cheng at malamig na nag-utos, Andrew Cheng, inuutusan kitang huminto. Narinig mong hindi, tumigil ka. Gayunpaman, hindi siya nilinggan ni Andrew Cheng, nakatingin pa rin kay Lester na may mababang kilay, at pinilit na magtanong, ang huling apelyido ay Cao, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, kumakatok ka ba? Kung hindi, ay yuyurikan ko ang iyong ulo. Malinaw na naramdaman ni Lester Cao na ang lakas ng paa ni Andrew Cheng ay lumalakas, at biglang naramdaman na ang kanyang ulo ay pinigan ng dalawang track. Alam niyang tapos na ang sinabi ni Andrew Cheng, abala at masakit na pag-iyak, kumakatok ako, kumakatok ako. Huwag mong tapakan. Ang bakal na buto ni Mr. Lester Cao, napakabango ng kautaw. Binitawan ni Andrew Cheng ang kanyang mga paa, si Lester ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa, naghihinog sa kanyang ulo. Sinulyapan niya si Andrew Cheng, na mukhang malamig, at sa wakas ay lumuhod, kinatok si Andrew Cheng ng 3 beses. Boom! 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 Si Lester Cao sa sandaling ito ay nagnanais na i-discarge si Andrew Cheng ng 8 piraso, ito ang pinaka-nakakahiya na aral na nabuhay siya sa loob ng higit sa 20 taon. Hindi, sa pangalawang pagkakataon. Tumalikod si Lester Cao at gustong umalis. Kasiya siyang nakolekta ni Andrew Cheng ang video, ngunit sinabi sa malamig na boses, dahan-dahan, pakakawalan ba kita? Nakaramdam ng lamig si Lester Cao, nanginginig ang kanyang mga paa, at lumingon siya para humingi ng awa, sinabi mo bang maaari kang umalis pagkatapos mong kumatok? Kailan ko sinabi yon? Ngumisi si Andrew Cheng nang walang kahihiyan. Ang ngiting ito ay bumagsak sa mga mata ni Lester, tulad ng demonyo sa impyerno, na nagpakilig sa kanya. Ikaw. Ano pa bang gusto mo? Napalunok ng laway si Lester Cao. Kung sinabi niyang may bahid pa rin ang pagtutol sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, nang makita niya ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng na may halong biro, natarante siya. Hindi maintindihan ni Lester Cao kung ano ang iniisip ni Andrew Cheng, ngunit intuitive niyang sinabi sa kanya kung ano ang pinaplano ng kabilang partido. Inimpake ni Andrew Cheng ang kanyang telepono, tumayo at naglakad papunta kay Lester Cao, natakot ang kabilang partido pabalik ng ilang hakbang na abala, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Humalaklak si Andrew Cheng at tinapik ang kanyang balikat at sinabing, tandaan, ito na ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. Kung maglakas loob kang magpakita sa akin muli ng mga pangil, wala akong pakialam na bumunot para sa iyo. Kung tungkol sa mga tao sa likod mo, gagawin ko. Alamin, isa-isa. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Andrew Cheng ay nagpakita ng isang mabangis na makapatay na pagkakataon, na agad na sinira ang huling linya ng depensa sa puso ni Lester Cao. Nakakatakot ang hitsura nito, nakakagigil, mahina, at gusto mong tumakbo. Oo, hindi na makapaghintay si Lester Cao na tumakbo ngayon. Nakakakilabot. Sa ngayon, malinaw na naramdaman ni Lester Cao na ang kanyang katawan ay natatakpan ng presyon, na naging dahilan upang makahinga siya.
Kumbaga, basta may konting paglaban, mamamatay siya dito. Umalis si Lester Cao, nagkibit-balikat si Andrew Cheng, at ngumiti kay Emily Xu, may pagkakataon na makita kang muli. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod siya at umalis, isang payat at tuwid na hita ang nahati ng patayo patungo sa kanyang ulo. Tuwid na paa. Tumigil ka. Sinong bumitaw sa'yo? Hindi umiwas si Andrew Cheng, tumagilid lang, hinawakan ang bukong-bukong ni Miss Xu, at bahagyang sumimangot, Sister Xu, galit ang mga tao, huwag mo akong pilitin. Napahawak si Emily Xu sa bukong-bukong ni Andrew Cheng at hindi maginhawang kumilos. Nagpumiglas siya at sumigaw, asshole, pwede mo na akong bitawan. Ang mukha ni Miss Xu ay kasing lamig ng hamog na nagyelo, at ang kanyang puso ay labis na nakakahiya, ang taong ito ay napakawalandiya, hindi niya sinasadyang bitawan ang kanyang bukong-bukong. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, hindi banggitin, ang sisiw na ito na si Miss Emily Xu ay talagang maganda. Lalo na itong binti, 1.2 ang haba, tuwid at payat, napaka-flexible. Ate Xu, kung okay ka lang, alis na talaga ako. Ngumiti si Andrew Cheng, niluwagan ang kanyang binti, at tumakbo palayo. Medyo may problema sa utak ang babaeng ito at sadyang matigas ang ulo. Pagkatapos tumakbo ni Andrew Cheng ng mahabang panahon, gumaan ang loob niya. Pagkatapos lang maghanda para sumakay ng taxi pabalik, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marian Yang. Sa telepono, halatang medyo nagtatampo ang boses ni Marian Yang, at medyo natatakot din at natatakot, na nagsasabing, Andrew Cheng, ikaw. May pinsan kang pumunta rito, sinabi niya kung ano siya ang Panginoon ng pamilya Cheng. At sinabing, ikaw. Ikaw talaga ang tagapagmana ng pamilya Cheng. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.